Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi mo dapat sinasabi sa ibang tao para maprotektahan mo yung peace of mind mo. Kung madaldal kang tao, kung palakwento ka, okay lang yan. Basta alam mo yung limitasyon mo. Alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat pinagsasasabi sa ibang tao. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na hindi mo dapat pinagsasasabi sa ibang tao para maprotektahan mo yung peace of mind mo, income. Hindi mo dapat sinasabi kung magkano yung sinasahod mo. Kung magtanong man yung ibang tao kung ano yung trabaho mo, okay lang. Pwede mong sabihin sa kanila. Pero yung kinikita mo, sa'yo na lang yun. Huwag mo nang ipagsabi sa kahit kanino. Kasi kapag nalaman ng ibang tao na maliit lang yung kinikita mo or maliit lang yung sinusweldo mo, pwedeng sabihin nila na tamad ka, mahina ka, hindi ka marunong dumiskarte para mapalago yung kinikita mo. Kapag nalaman naman nila na malaki yung kinikita mo, pwedeng hingian ka pa nila. Pwedeng utangan ka pa nila. Kapag hindi mo pinagbigyan, masamang tao ka na. Ang galing, di ba? Kapag nalaman ng ibang tao na maliit lang yung kinikita mo, mawawalan sila ng respeto sa'yo. Lalong-lalo na yung mga taong hindi talaga maganda yung kalooban nila. At kapag nalaman naman ng ibang tao na malaki yung kinikita mo, sasabihin mayabang ka. Kapag hindi mo sila pinagbigyan sa gusto nila. Lalo na't maraming tao na mahilig sa libre. Libre mo ko sa ganito, libre mo ko sa ganyan, or pautangin mo naman ako. Tapos hindi mo pala kilala yung taong yun. Kapag hindi pala siya pinagbibigyan, nagtatampo. Kaya kung ano man yung kinikita mo or kung magkano man yung kinikita mo, sa'yo na lang yan. Huwag mo nang ipagsabi sa kahit kanino. Next na bagay na hindi mo dapat pinagsasasabi sa kahit kanino, family problem. May nag-cheat isa sa mga parent mo, naghiwalay yung parent mo, nagkaroon ka ng misunderstanding sa kapatid mo, o iba pa, mas maganda sa inyo na lang yan. Pwede mong sabihin yan sa mga professional, halimbawa nagpapakonsulta ka, or nasa counseling ka, mga ganyan-ganyan. Pero sa mga ordinaryong tao lang naman, na mga simpleng kakilala mo lang naman, o sa mga taong hindi mo pa talaga pwedeng pagkatiwalaan, mas mabuti kung ititiko mo muna yung bibig mo. Kasi dahil family problem yan, magkakadugo kayo, magkakaayos at magkakaayos kayo niyan. Paano kapag naayos na yung problema nyo? Tapos meron ka nang napagsabihan na ibang tao. Malala, napakaraming tao pang nakaalam. Eh di wala na, pinagchismisan ka na. Kung ano-ano na yung sasabihin nila. Pwede nilang sabihin na magulo yung pamilya nyo, hindi maganda yung trato ng mga magulang mo sa'yo, hindi maganda yung pagpapalaki nila sa'yo, mga ganyan-ganyan. Mamaya niyan, hindi mo pa alam na kung ano yung gulo ng pamilya nyo. Ganon din pala sa ibang tao. Ganon din pala sa pamilya ng ibang tao. Ang kaibahan nga lang sa'yo, na ipagkalat mo na, pero sa kanila, hindi mo naman nalaman. Lugi ka dun, di ba? Kaya kahit ano pa yung problema nyo, dahil family problem yan, kayo-kayo lang magpapamilya ang makakalutas dyan. Di mo na kailangang idamay pa yung ibang tao dahil wala naman silang matutulong sa'yo. Baka mamaya niyan, mas makalala pa. Next na bagay na hindi mo dapat sinasabi sa ibang tao para mapangalagaan yung peace of mind mo, mga plano mo sa buhay. May mga plano kasing hindi natutuloy dahil sa iba't ibang kadahilanan. Pwedeng hindi matuloy yung pinaplano mo kasi nadala ka sa sulsol ng tropa mo or nadala ka sa sulsol ng ibang tao. Imbes ituloy mo yung plano mo, wala na, pinigilan ka na. Hindi mo na itinuloy kasi napanghinaan ka na ng loob. Pwedeng hindi na matutuloy kasi nag-fail ka. Pero dahil nasabi mo na sa ibang tao, kung ano-ano na yung sasabihin sa'yo niyan. Isipin nila na mahina ka, isipin nila na kulang ka pala sa diskarte, dahil hindi ka nag-succeed sa pinaplano mo. Pero kung wala kang pinagsabihan, kung sakaling mag-fail ka man, okay lang. At least walang nakakaalam. At least may peace of mind ka ngayon. Kaya kapag meron kang trabaho na gustong pasukan, meron kang business na gustong itayo, lalo na't seryosong-seryoso ka talaga, mas maganda na wag mo nang ipagsabi sa iba. Next na bagay na hindi mo dapat pinagsasasabi sa ibang tao para maprotektahan yung peace of mind mo, relationship issue. Etong tip na to ay para sa mga may jowa lang. Kaya kung wala kang jowa, maghanap ka muna. Okay, tuloy tayo. Sa relasyon kasi, maganda na may privacy kayong dalawa. Kaya kung ano man yung problema mo sa jowa mo, lalo na't hindi mo naman siya planong hiwalayan pa, mas mabuti kung wag mo nang ipagsabi yung issue nyo sa ibang tao. Kasi kung hindi pa naman kayo hiwalay, tapos sinabi mo na sa kung kani-kanino yung problema mo sa jowa mo or sa asawa mo,
Mangingialam lang yung ibang tao dyan. Isipin nila or sasabihin nila na maghiwalay na kayo, walang kwenta yan. Tapos magpapayo pa sa'yo na magpalit ka na lang ng asawa, magpalit ka na lang ng jowa, kahit mahal mo pa yung jowa mo. Hindi mo naman siguro susundin yung mga yon, di ba? Kaya kung ano man yung problema mo sa jowa mo, problema mo sa asawa mo, mas mabuti pa na sa inyo na lang yan. Kayong dalawa lang ang makakalutas niyan at hindi ang ibang tao. Next na bagay na hindi mo dapat pinagsasasabi sa ibang tao, sikreto ng ibang tao. Obvious naman, di ba? Dahil pinagkatiwalaan ka ng ibang tao sa sikreto niya, wag mo naman sanang sayangin yun. Dahil yung mga sikreto, dahil nga sikreto yan, hindi dapat pinagsasasabihan sa ibang tao. Kaya kung sinabi man sa'yo ng ibang tao kung ano yung sikreto niya, it means malaking malaki talaga yung tiwala niya sa'yo. Kaya kung ipagkakalat mo man yung sikreto na i-share sa'yo ng ibang tao, napaka-toxic naman ang ugali mo. Ibig sabihin nito, wala kang isang salita. Hindi ka dapat pinagkakatiwalaan. Kahit pa sabihin mo na wala ka naman talagang planong sabihin sa ibang tao kung ano yung sikreto niya, nadulas ka lang, pagtataydor pa rin yan. Kasi malamang, inulit-ulit sa'yo yan ng isang tao na wag mong sabihin, sikreto lang natin to, sa ating dalawa lang to, mag-ingat ka, pero hindi ka pa rin nag-ingat. Nadulas ka pa rin. Kaya ibig sabihin nito, hindi mo inaalagaan yung tiwala na ibinigay sa'yo ng isang tao. Next na bagay na hindi mo dapat sinasabi sa ibang tao para maprotektahan mo yung peace of mind mo, yung mga milestone mo sa buhay. Nakabili ka na ng sarili mong bahay, nakabili ka na ng sarili mong sasakyan or bagong sasakyan, nakapasa ka sa ganitong school, perfect yung nakuha mong score sa exam, okay lang naman na i-flex yung mga ganyan para sa akin. Pero hindi kasi natin alam yung tumatakbo sa isip ng mga tao sa paligid natin. Sa ibang tao kasi, kapag finlex mo yung mga bagay na nagawa mo sa buhay mo, iniisip nila na gusto mong i-share yan sa kanila. Kapag kumikita ka ng malaking pera at finlex mo yon sa iba, iniisip nila na kaya mo fineflex yan kasi hahatian mo sila or bibigyan mo sila. Kapag finlex mo sa iba, yung nabili mong bagong motor, iniisip nila na ipapahiram mo yun sa kanila. Kapag finlex mo sa iba, yung bahay mo, iniisip nila na patutuloyin mo sila sa bahay mo at pakakainin mo sila. Sasabihin pa nila na lagi mong nayayabang yung ganito mo, yung ganyan mo, ayaw mo naman ipagamit. Again, para sa akin, okay lang naman yan. Kung diyan ka masaya, kung diyan mo na-express yung nararamdaman mo, sa pag-flex ng mga bagay na nagagawa mo sa buhay mo, okay lang naman yan. Pero kung gusto mong mapangalagaan yung peace of mind mo para hindi ka magkaroon ng kaaway, para hindi ka magkaroon ng sakit sa ulo, mas mabuti pa na i-keep mo na lang. Next na bagay na hindi mo dapat sinasabi sa ibang tao para mapangalagaan yung peace of mind mo, yung mga magagandang nagagawa mo para sa iba. Kaya kung tutulong ka sa ibang tao, kung mamimigay ka ng limos sa mga pulubi, huwag mo nang videohan. Or kung ano man yung naitulong mo sa ibang tao, pera man yan, advice man yan, pagkain man yan, mas maganda na huwag mo nang ipangalandakan pa. Dahil kapag lagi mong pinangangalandakan na tinulungan mo si ganito, tinulungan mo si ganyan, lalabas na tumutulong ka lang para makakuha ka ng pabor sa iba. Tandaan mo, ang totoong pagtulong hindi nagbibilang or hindi nangihingi ng kapalit. Yun yung mga bagay na hindi mo dapat pinagsasasabi sa ibang tao para mapangalagaan yung peace of mind mo. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makakatulong sa buhay natin. Tungkol sa self-improvement, tungkol sa pakikisama sa ibang tao, at tungkol sa pag-enhance ng communication skills natin. Ngayon, gusto mo bang malaman kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para mas maprotektahan mo yung sarili mo sa iba? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan lang yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.